Okay, so magandang hapon sa bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos dahil nandito tayo para makarinig. Hopefully, no, nandito tayo para matuto, para makaalam pa tayo ng mga truth, para hindi tayo nababader, hindi nagugulumihanan ng ating konsensya kung tayo ba ay nagkakasala o hindi. Okay, isa sa mga pangunahing layunin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos ay para malaman natin kung ano yung pagbabasehan ng ating pananampalataya. Yung bang sinasabi ng iba o yung sinasabi ng salita ng Diyos. Siyempre, after tayo sa salita ng Diyos, kaya nga lang kung minsan, sa kakulangan ng kaalaman, okay, akala natin tayo ay nagkakasala. Nalala niyo yun? Yung lagi kong tinuturo sa inyo na may mga bagay sa pananampalataya natin na hindi natin naiintindihan na kapag sinasabihan tayo ng iba ay akala mo ay ikaw ay nagkakasala. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 8, sa 7. 1 Corinthians 8:7. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa noong una, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil mahina ang kanilang buti, ang akala nila'y nagkakasala sila kapag kumakain sila niyon. Ayun. So yan yung sabi ng salita ng Diyos. Okay? Akala nila ay nagkakasala sila kapag kumakain sila ng mga ganong uri ng pagkain. So dahil mahina yung kanilang budhi, ang sabi ng Biblia, so akala nila nagkakasala sila dahil may nagsasabi sa kanila na yung kanilang kinakain ay marumi. Okay? So hindi lang naman sa pagkain nasasaklaw yung mga sinasabing akala mo nagkakasala ka, kundi sa maraming bagay. Okay? At partikular yung pagmamahal sa sarili. Kaya sa hapong ito ay aking i-share paano mahalin ang sarili. How to love yourself. Okay? So para malaman natin dahil isa ito sa mga teaching na I believe na hindi na ituturo ng maayos at nami-misinterpret at yung iba hindi sila naniniwala na dapat mahalin natin ang ating sarili. Okay? So kaya nag-decide ako na gawan ito ng paksa para i-share sa atin yung abot ng ating makakaya. Okay? So tanongin ko kayo, mahal nyo ba sarili nyo? Do you love yourself? Love yourself? Mahal nyo ba sarili nyo? Kayo na nakakaalam yan. Okay? Bakit mahalagang usapin yung pagmamahal sa sarili? Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 22:39. Matthew 22:39. Ito yung dahilan kung bakit mahalaga yung pag-ibig sa sarili. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili ay magre-reflect kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa. Every success rate ng kahit anong relasyon ay nakadepende sa paano mo ititreat o tinitreat ang sarili mo. Okay? So, mayroong kinalaman yung katagumpayan ng isang o yung healthy relationship depende kung mahal mo ang sarili mo. Okay, so hindi naman tayo magiging bias masyado dito, no? So, i-share ko sa inyo yung pagmamahal sa sarili in accordance sa scripture na sinasabi ng salita ng Diyos. So, para meron tayong guidelines. Ayan. So, kung paano mo minamahal ang sarili mo, nagsisilbi itong pundasyon ng pag-ibig natin sa ating kapwa. So, kung bakit nagfe-fail ang maraming relationship, ay dahil hindi tayo napundasyonan
ng katotohanan na tama ba na minamahal ang sarili natin o kung ang sagot natin ay yes, na dapat mahalin mo rin ang sarili mo. Ang susunod na tanong, paano? Paano ko mamahalin ang sarili ko? Okay? So, ang sabi ng Panginoong Hesus, love your neighbor as you love yourself. Okay? So, eto, ang self-love o yung pagmamahal sa sarili is not always self-centered. So, wag nating i-misinterpret yun. Kasi yung iba, ganun yung judgment kagad. Kapag minahal ko ang sarili ko, selfish na ako agad nun. Okay? Ang self-love ay hindi laging self-centered. Kung alam mo lang kung paano mahalin ang sarili. Okay? So, self-denial doesn't mean not to love yourself. Yung self-denial, hindi nangangahulugan na wag mong mahalin ang sarili mo. Hindi ganun ang pakahulugan ng self-denial na wala ka nang pakialam sa iyong sarili. Okay? So, self-love is not always self-centered, and self-denial doesn't always mean not to love yourself. So, kailangan tiyakin natin kung ano yung pinanggagalingan natin ng tamang idea patungkol sa usaping pagmamahal sa sarili. Again, sabi ng Panginoong Hesus, love your neighbor as you love yourself. Okay? Love your neighbor as you love yourself. So, yung pagmamahal mo sa iyong sarili ay crucial sa pagmamahal mo sa iba. Imposible na ma-express mo ng tama ang pag-ibig mo sa iyong kapwa kung hindi mo muna alam mahalin ang iyong sarili. Okay? So, mahal mo ba ang sarili mo? Paano mo naman mamahalin ang sarili mo kung ang sagot mo ay yes? At ito yung mga guide ng ating tatalakayin yan. Paano ko mamahalin ng tama ang aking sarili? Siyempre, ayon sa scripture. At ano ang batayan ng self-centered love? Paano mo masasabi na yung pag-ibig mo sa iyong sarili is self-centered? Okay? So, kumbaga, ipag-compare natin itong dalawa. So, kung mahal mo ba ang sarili mo, dapat ang sagot mo ay yes. Kasi, crucial yan sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Amen? So, okay. Paano ko mamahalin ang sarili ko? O, paano mo mamahalin ang sarili mo? Nang tama, nang according sa Biblia. Kawikaan, Proverbs 19, verse 8. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ayon. Malinaw ang sabi ng Biblia, ang taong nagsisikap matuto sa sarili ay, ano raw? Nagmamahal. Ulitin natin ang taong nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Okay? At ang nagpapahalaga sa hunawa ay uunlad. So, kung ang tanong natin, paano mo mamahalin ang sarili mo, magpurso ka ng wisdom. Yan. Number 1, pursue wisdom. So, 3 bagay ito. Under sa paano ko mahalin ang sarili ko, so 3 bagay ang maibibigay ng salita ng Diyos kung paano natin mahalin ang ating sarili. So, una, pursue wisdom. Okay? So, kumbaga, kung talagang mahal mo ang sarili mo, dapat nag-aaral ka. Amen? Nag-aaral ka ng mga bagay-bagay. Okay? Nag-aaral ka ng something. Okay? Sabi nga ng Biblia, sa Kawikaan 4:7, Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan.
Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Okay. Sabi ng Biblia, no? Unahin daw natin sa lahat yung pagtuklas ng karunungan. Sa English nga, ang sabi diyan, wisdom is the principal thing. Okay? Principal thing. Ibig sabihin, priority. Wisdom is priority. O it must be a priority. Hindi siya optional sa atin. Learning godly things is not an option. Okay? Ito ay dapat priority. Dapat prioridad natin ang pag-aaral ng patungkol sa Diyos. Wisdom. Yung wisdom na tinutukoy kasi rito yung pagkatakot sa Diyos eh. O yung reverence, yung paggalang. Okay? Hindi yung pagkatakot na nagtitremble ka sa Kanya dahil natatakot kang mamatay, baka patayin ka niya. Hindi yung ganun takot, kundi yung takot na yung pinakamataas na respetong pwede mong maibigay sa Diyos. Yun yung reverence. Highest respect, highest honor. Okay? Sa madaling salita, fear the Lord. Okay? The fear of the Lord. Sabi ng Biblia, Kawikaan 1:7, the fear of the Lord, sabi doon, ang pagkatakot sa Diyos ay 1:7. Ay, 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga suway. Ayun. Sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? Kapag binibigay mo sa Diyos yung highest respect, magsisimula kang matuto. So, magkakasama yan eh. Okay? Ganun mo i-express yung iyong paggalang o yung pagkatakot sa Diyos. Okay? Kailangan matuto ka sa Kanya. Matuto ka ng Kanyang mga salita. Kaya, yung wisdom ay magiging priority natin. So, kung babalik tayo sa Kawikaan chapter 19, verse 8, ano ulit ang sabi doon? Ang taong nagsisikap na magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa kanyang sarili. Okay? So, siyempre, kapag nagtanong ka sa iba't ibang mga tao, sa random people, kung paano nila mamahalin ang kanilang sarili, siyempre, iba't iba ang sagot diyan. 'Di ba? Andiyan yung siyempre, kakain ako, hindi ko hayaang magutom ako. 'Di ba? Hindi ko hayaang magkasakit ako. Hindi ko hayaang wala akong pera. More on ganun eh. Pero ang pinag-uusapan natin yung sa biblical. Sa biblical na pamamaraan, paano natin minamahal ang ating sarili. So, nangunguna dyan yung karunungan. Okay? Marami tayong pwedeng malaman sa mundong ito. Pero sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 2, Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. ayun, marami tayong pwedeng malaman sa mundong ito, pero kahit marami tayong alam, hindi mo pa nalalaman yung dapat mong malaman. So, yung sinasabi nating karunungan, hindi ito yung basta matuto ka ng kung ano-anong mga random na bagay. Okay? Meron sa Biblia na sinasabi na talagang dapat nating malaman. Dapat nating matutunan. At ano yung dapat? Yung talagang dapat na malaman natin. Ano yun? Okay, bigyan ko kayo ng isa. Ephesians chapter 5 verse 10. Efeso chapter 5 verse 10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ayun. Basahin nga natin yung mula 8. Dati kayo'y sa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Okay na? Ayun. So, ang goal natin ay para malaman ang
kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin matuto para makilatis natin, matutunan natin, madiscover natin yung will of God. Ano ba yung mga bagay na, nakakalugod sa Diyos? Okay? Hanggang sa matutunan natin. Amen? Hanggang sa matutunan natin. Kasi etong klaseng karunungan na to, hindi ito nakikita lang sa kaalaman. Okay? Hindi ito nakikita lang sa kaalaman. Maraming tao nag-aakala na nakakaalam sila ng maraming bagay patungkol sa Diyos. Pwedeng totoo naman yung kanilang sinasabi. Pero ang karunungang sinasabi dito, hindi yung karunungan na hanggang dito lang. Okay? Ano yung karunungan na gusto ng Diyos na mag-manifest sa atin? Okay? So, tingnan natin yung Santiago chapter 3, verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ayun. So, sabi, ipakita niya ito sa kanyang buhay. Yun yung tunay na karunungan. Nakikita sa buhay. Amen? Hindi siya nakikita hanggang dito lang na maraming alam na mga talata, maraming alam na mga kwento or marahil kabisado pa ang Biblia. Magandang bagay 'yon. Okay? So, pero ang pinakamagandang manifestation ng karunungan is nakikita sa buhay. Amen? Yang kasing karunungan na yan, si Jesus kasi yan. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 20, ano ba yun? 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ayun, si Kristo yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, yung sinasabing karunungan na yung batayan na tayo ay natututo talaga, no? Natututo ba talaga tayo ng salita ng Diyos? Okay? Malalaman mo na natututo ka kapag nagmamanifest ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kasi siya yung wisdom eh. Kapag nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Pero kapag hindi siya nakikita, ibig sabihin, hindi ka pa talaga natututo. Okay? O kaya nasa proseso pa. Pero ang pinakamagandang manifestation ng karunungan is nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Yung kanyang nature, yung kanyang character, yung kanyang attributes. Okay? At ang pinakamagandang ebidensya ng pagkatuto. Okay? The best evidence or katibayan na talagang may natututunan tayo is yung the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Ano-ano ba yon? Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ayun. Yan yung sinasabi natin na bunga ng banal na Espiritu Santo. Andyan yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yan yung pinakamagandang ebidensya na talagang tayo ay natututo or nagmamanifest, at least nagmamanifest sa life natin yung natututunan natin. Ganyan magmahal ng sarili. Okay? Ganyan magmahal ng sarili. Kung sa Biblia natin kukunin yung sagot, how to love yourself. Pursue wisdom. So baliktarin mo yun, hindi ka nagmamahal, hindi ka nagmamalasakit sa iyong sarili. Okay? Hindi ka nababader kung ano yung nagmamanifest sa'yo, kung yung sarili mo ba, yung laman ba, o yung attributes ng Panginoong Hesus. So again, do you love yourself?
Di ba? So yung huna kasi natin tanong, mahal ko ba sarili ko? Mahal mo ba talaga sarili mo? Eh, sinasabi na nga natin na dapat mahalin mo sarili mo. So pupunta tayo sa pangalawang tanong, paano mo naman mamahalin ng tama ang sarili mo? Kasi mayroong maling pagmamahal eh. At yun nga yung last natin pag-uusapan, yung self-centered love. Okay? Yun yung huli natin pag-uusapan. Pero yung una, kung paano mo mamahalin ng tama ang sarili mo, magsikap ka na matuto. Okay? Tsaka tingnan nyo, pagka marunong ka sa salita ng Diyos, pagka may dunong ka sa Word of God, yung tao na nasa paligid mo, ma-enlighten sila ng katotohanan. Ganito ang sabi ng Biblia sa Kawikaan ano ba yun? Mangangaral chapter 8 verse 1. Walang katulad ng marunong. Sa Mangangaral chapter 8 verse 1. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Ayun. Ang karunungan nagpapasaya sa mukha ng tao. At yung katigasan ng kanyang pagmumuka, nawawala. Ano ang ibig sabihin nun? Yung tao na namomroblema dahil hindi niya alam ang gagawin, nakausap ka. Lumiwanag yung kanyang muka. Na-enlighten eh. Kaya sabi, walang katulad ang taong matalino. Imagine marunong ka. Kasi naghahanap ka ng karunungan eh. Di ba ang sabi ng Biblia, ang taong naghahanap ng gulo ay siya makakatagpo ng gulo. Ang taong naghahanap ng kapayapaan, makakahanap ng kapayapaan. Eh kung anong hinahanap mo, yun yung matatagpuan mo. Eh maghanap ka ng karunungan, tiyak makakatagpo ka ng karunungan. Maghanap ka ng Diyos, makakatagpo ka ng Diyos. Di ba? Kung anong hinahanap mo, makikita mo, maghanap ka ng gulo, madali lang yan. Magsisigaw ka lang yan sa labas, gulo na kagad yan eh. Di ba? So kung anong hinahanap mo, ano pa kasi hinahanap natin? Ano ba kasi pinupurso natin? Pagka-jowa ang hinahanap natin, makakita ka talaga. Madali lang magka-jowa sa panahon natin ngayon eh. Gagawa ka lang, dami account. Madali lang. Hindi ka lang naghahanap. Di ba? Agree ba kayo doon? Kung anong hinahanap nyo, tiyak matatagpuan nyo. Ganun yun. Pero sana, wag yung kung ano-ano ang hanapin natin. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Wag kung ano-ano kasi yung hinahanap, jowa eh. Seek money. Wala, mayaman si Manny Pacquiao eh. Seek ye first the kingdom of God. Naghahanap ka, hanapin mo kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hanapin mo, i-discover mo na pagharian ka ng Diyos. Yan. Yun yung i-priority. Kaysa paghahanap eh. Tama, di ba sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7:7 ba yun? Seek and you humanap ka. Tagalog na nga lang. Humanap ka, makakatagpo ka. Ayan. Kumato ka, pagbubuksan ka. Ayan. Ano pa yung isa doon? Humingi. Ayan, humingi ka o pagbibigyan o seek, knock, and penge. Ask. Penge. Tama ba Matthew 7:7 yun? Pakibasa na nga lang. Nagbabago-bago yung wordings eh. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ayun. So basically, the principle is, kung ano talaga ang hinahanap mo, yan ang matatagpuan mo. Maghanap ka ng karunungan. Makikinabang sa iyo ang tao. Matututo yung taong hindi alam ang gagawin sa buhay. 'Di ba? Yung isa, problema, hindi umaandar yung motor. Nakakausap siya ng isang taong marunong. Madali lang pala ang problema. Di nakangiti ngayon siya dahil naayos yung kanyang sasakyan. Di ba ganun yun eh? Sabi ng Biblia, walang katulad ang taong marunong. Magparami tayo. Dapat marami tayo na marunong sa Word of God. Maraming may enlighten. Mga katrabaho natin,
Naghahanap ng mga advice yan. Ano lang, mataas lang ang pride nila, hindi nagtatanong. Oh. Unahan mo na, kapag alam mo na yung problema nila, bigyan mo na ng advice. Mga classmate niyo, mga kung sino-sino, ganun ang, especially Pilipino eh. Wala namang kusa magtanong yan eh. Diba kasi meron tayong pride. Kala natin pagkaganda-ganda ng ganon. Hindi tayo open sa iba. Tama? Pero hindi maganda yun. Ang Pilipino, nagkikimkim eh. Nagkikimkim ng kung ano-ano. Pero gusto ng Diyos, matuto tayo. Para yung tao sa ating paligid, makakita sila ng mga kaalaman sa buhay na hindi nila natututunan. Okay? Pagka may isang tao, sobrang problema eh. Tapos ikaw yung nakausap. Basahin nyo. Kahit mabigat ang kalooban ng isang tao, pero kung nakakausap siya ng isang taong may karunungan, o sasaya ang kanyang puso. Kawikaan 12:25. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ayun. Mabigat ang puso ng isang tao sa kanya, nagpapahukot o nadidepress siya. Yan, parang ganon. Sobrang lalim na nung nagpapahukot. Parang anxieties yun eh. Depression. Depress or anxiety. Ano pa kasi Tagalog nung na yan? Anxiety? Ang saya ni ate. Oo. Ang saya ni ate. Anxiety. Ayun, sabi ng Biblia, pag mabigat ang puso ng tao, na-stress. Alam nyo sa Biblia ang source ng stress ng tao? Hindi nangyayari yung kanyang gusto mangyari or nadidelay yung isang bagay na gusto niya mangyari. Bumibigat ang puso ng taong ganun or nawawalan siya ng pag-asa. Pero, sumasaya siya kapag nakakarinig siya ng mabuting salita. Galing sa taong marunong. O kaya sabi ng Biblia, walang katulad ng taong marunong. Okay? Ang problema, pagka yung isa nagsasabi siya ng kanyang problema sa buhay, sa kanyang kapwa-tao, sasabihin ng tao, naku, ako nga in-invalidate na yung kanyang, yung kanyang nararamdaman. Kailangan niya ng kausap, kailangan niya ng kasama, binasag Di ba? Ako nga mas malala pa yung problema ko sa'yo Buti nga sa'yo, ganyan lang Di ba ganon? So, anong pinapahayag natin nun? Hindi ka na interesado makinig sa kanyang hinaing sa buhay. Importante sa tao na may nakakausap siya, may, anong tawag doon? Yung mayroon siyang nasasabihan o kahit sabihin na natin na tayo ay tambakan ng kanyang basura. Di ba? Okay na, tanggapin mo na. Okay? Pero bibigyan mo siya ng mabuting salita. O para yung kanyang puso ay sumaya. Okay? Amen? So kaya, matuto tayo. Ganyan magmahal sa sarili. Mamamahal mo ng tama yung kapwa mo Mabibigyan mo siya ng mabuting advice, namumblema, nakausap ka, na-enlighten, gumaan yung kanyang buhay. Hindi yung, ikaw yung nakausap, wala naman siyang problema, pagkatapos kanyang makausap, nagka-problema na siya. Kasi, yung kinagagalitan mong tao, kinuwento sa kanya. Maya-maya siya, galit na doon sa kagalit mo. Wala naman siyang kinalaman doon. Sa sobrang simpatya sa'yo, pati tuloy siya gusto nang magalit doon sa kagalit mo. Di ba? Yung tao walang problema, nakausap ka lang, binigyan mo ng problema. Amen? Dapat maging pagpapala tayo. Okay? We should be blessing. Pag nakausap ka ng taong masamaan loob, pagka nakausap ka, yung loob niya bumubuti, hindi sumasama. Mula sa masama yung loob, pagka nakausap ka, bumubuti yung loob.
Okay? Mabigat yung loob niya, nung nakausap ka, gumagaan ang loob. Amen? So kaya mabuti sa atin na magmahal ka sa sarili mo. Sa paraan na maghanap ka ng karunungan. O mag-aral ka na ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, magbasa ka na ng Biblia. Oo. Magbasa ka na. God is inviting us to gain wisdom. Proverbs 1:22. Taong mangmang walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ayun. Kailan pa? Kailan ka mananatili sa ganyan? Okay? Kailan ka pa maghahanap ng karunungan? Hindi ka pa ba nagsasawa? Amen? So, iniimbita tayo ng Panginoon sa talatang ito na mag-aral na tayo, mag-gain tayo ng wisdom. Hindi pwedeng walang alam. Kung talagang gusto mong matutunan yung pag-ibig sa kapwa, okay? Magmahal muna tayo ng sarili natin. At para mamahal mo yung sarili mo, anong gagawin mo? Magpurso ka ng wisdom. Ganyan magmahal lang sarili. Okay? Ano ulit yung talata natin na yon? Kawikaan 19 verse 8. Ang taong nagsisikap magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa kanyang sarili. Okay? So, hindi naman masama mahalin ng sarili. Minamasama lang ng iba. Bakit? Hindi nila alam sa Biblia. Nagtuturo ang Biblia na magmahal ka sa sarili. Di ba? Sabi nga ng Bible, self-denial eh. Ang self-denial, hindi naman ibig sabihin wag mong mahalin ang sarili mo. Ang self-love, hindi naman laging self-centered. Depende kasi kung paano ka nagmamahal sa iyong sarili. Alamin mo lang yung tamang pagmamahal. Diba? Ewan ko kung nakarinig na kayo niyan, na sinasabi nila, dapat hindi ka magtira sa iyong sarili ng pag-ibig. May turong ganun eh. Sabi ko, masama naman ang turo na yun. Kapag sinunod mo yun, tiyak na tiyak ko, hindi healthy ang kahit anong relationship na meron ka. Hindi healthy. Kung gusto mong maging healthy kung gusto natin magkaroon ng healthy relationship sa kahit na sinong tao, love yourself. Huwag kayong maniwala sa mga taong nagsasabi na wag mahalin ng sarili. Aaralin lang naman natin eh. So, makikita mo lang sa mga taong ganun, hindi talaga nila naiintindihan ang Biblia. Hindi talaga nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Para magsabi ka ng ganun na wag mong mahalin ang iyong sarili. Okay? So, at least salamat sa Diyos sa papag-usapan natin ito ngayon. Pangalawa, paano mo mamahalin ng sarili mo? So, yung una, magpurso ka ng wisdom. Okay? Nako, mukhang haba yata ito. Anyway, pangalawa lang. Pangalawa, keep God's commandment. Yan. Kawikaan 19:16. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat sa kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Yon. Sa ibang salin, sabi dito, ang nag-iingat sa utos ng Diyos ay nagmamahal sa kanyang sariling kaluluwa. Okay? Ngunit ang nagwawalang bahala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Wala kang pakialam kung saan ka magtatapak, kung saan ka pupunta, kung saan ka patungo. Nagwawalang bahala ka. Okay? Kawikaan 19:16. Okay? So, pangalawa, paano mo mamahalin ng sarili mo? Kawikaan 19:16. Keep God's commandment. Bakit? Ano bang meron sa utos? Okay? Ano ba meron dyan? Hindi naman tayo pupunta doon sa part na yun. This time, magpo-focus lang ako sa ang law. Ang law ay nagsiset ng limitation. Di ba ganun naman? It sets limitations and boundaries. Meaning,
Kapag may nag-e-exist na law, mga rules and regulation, anong pinapakita nun? Hindi mo pwedeng gawin yung lahat ng gusto mong gawin. Susunod ka sa rules. Okay? Ganon magmahal sa sariling kaluluwa. Mahal mo sarili mo, huwag mong gawin lahat ng bagay. May batas. Bawal lumabas. Nalala niyo? Sino ba yun? Si, Kim Chu. Ayun nga eh. Ibig sabihin, it sets boundaries, it sets limitations. Hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mong gawin. Ang mundo, tandaan nyo, ang tao na walang pagkakilala sa Diyos, ganito mag-isip ng kalayaan eh. Lahat gagawin ko. Di ba ganun yung tao? Yun yung interpretasyon niya ng freedom. Gusto kong gawin ng lahat. Pero anong sabi ng Biblia? 1 Corinthians 6:12. Gusto mong gawin ng lahat. Sige na. Oh, sorry. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malayo akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ayun. So malinaw ang sabi ni Paul eh. Bagamat tayo mga tao, meron kasi tayong free will. Yung sinasabi nating kalayaan na pumili, kalayaan na magdesisyon. Hindi naman tayo pinapakihalaman ng Diyos. Pero siyempre, may consequence yun. Kung may consequence, dapat ka matuto kung ano lang yung dapat mong piliin, ikakabuti mo. Hindi lahat pwede mong piliin. Hindi lahat pwede mong gawin, bagamat malaya ka. Again, hindi ka pipigilan ng Diyos kahit magpakasama kang tao. Choice mo yan. Binigyan ka niya ng free will. Yun lang, responsable ka sa iyong sariling desisyon. Okay? Ia-account naman tayo ng Lord pagdating natin sa Kanya. Paano natin ginamit yung ating kalayaan? Ginamit mo ba yan sa pangsarili mo lang na yung dahil gusto mo lang, anong tawag doon, masatisfy sa iyong sarili? Okay? Isipin natin to. Ano ba yung habol mo sa buhay mo? Masatisfy o yung mapabuti? Minsan hindi mo pwede paghaluin yun eh. Merong mabuti pero hindi ka masasatisfy. Kagaya ng okra. Ay, hindi, ikaw din. Ay, kung nga pala, na-overcome na. Kagaya ng ampalaya. Oh, ang palayain ka. Yung pala yun, hindi pala ampalaya. Ampalayain ka. Ha? Kaya di siya bitter. Anong gulay yan? Pambira. Ikaw, ano yung pagkain na hindi mo gusto pero alam mo mabuti? Ampalaya rin? Hindi ka rin masyado sa ampalaya? Yun na naman eh. Kalalaking tao, di kumakain ng ampalaya. Bading. O yung mushroom. Depende sa mushroom eh. Merong mushroom, merong poison eh. Paano kung na-expired? Pagka na-expired yung mushroom, effective pa ba yung poison nun? Anyway, yun yung ibig ko sabihin. Hindi lahat ng inaakala nating mabuti, o yun talagang mabuti, hindi lahat nakakasatisfy, pero mabuti. Ibig ko lang sabihin, hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Pero kung ang gusto mo, yun talagang masasatisfy ka, yung piniritong baboy, pagkasarap-sarap ay, yung ano ba yun, yung iniihaw. Araw-araw, ganun Lechon.
Puro ganun, putok-batok. Aray ko. Lechong kawali. Di ba? Kung ang goal mo, masarapan, masatisfy lang, talagang dyan ka papunta. Pero anong dulo? Di ba hindi mabuti? Yun yung sinasabi natin dito. Ang kautusan ng Panginoon, it set limitations and boundaries. Okay? Akala kasi natin, kapag nilagyan ka ng limitation, kala mo hindi ka na malaya. Okay? Pero ang totoo, naglalagay ang Diyos ng limitation para lang malaman mo kung ano yung dapat yung piliin mo lang. At least, may guide ka. Sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Huwag ka magnakaw. Kahit gusto mo, kahit natetempt ka. Diba? Sabi ng Diyos, huwag ka mangangalon niya. It set boundaries para sa atin. Kasi pwede mo gawin pwede natin gawin Pwede tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa, pero ang sabi ni Christ, wag. Di ba? Pwede kang gumanti sa iyong kapwa, pero ang sabi ng Panginoong Yesus, wag kang gaganti. Di ba? So, nagbibigay ito sa atin ng mga limitations and boundaries for our own good. Hindi para i-suffocate tayo. Kasi yung taong hindi nakakaintindi ng batas at ng limitations na isinet sa kanya, pakiramdam niya, sinusuffocate siya. Kaya tingnan nyo, mayroong mga kabataan nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. May mga kabataan na nagre-rebelde sa kanilang tahanan. Bakit? Kasi pakiramdam nila, nasusuffocate sila sa maraming bawal. Bawal magjowa, bawal makipag-date, bawal ganto, bawal umuwi ng gabi. Di ba? Ang daming nilalagay. Pero anong dating sa mga kabataan na gusto nila gawin yung talagang gusto nilang gawin? Suffocation. Kaya ang paraan na lang nila maglayas. 'Di ba? Para Para makawala sa rules ng kanilang tahanan, ng kanyang nanay, ng kanyang tatay. Yun na lang yung naiisip niyang paraan. Pero mapapabuti ka kaya doon. Mapapasama pa nga tayo kapag inalis natin yung mga limitations na yan. Di ba? Kapag inalis natin ang utos ng Diyos, naku, mapapasama tayo. Kaya kung talagang mamahalin mo ang sarili mo, sundin mo ang utos ng Diyos. Keep God's commandment. Okay? So, pinalaya tayo ng Panginoon. Basahin nga natin yung Galatia chapter 5, verse 1 at saka yung verse 13. Verse 1 at saka yung 13 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Verse 13, Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ayun. Yung kalayaan, hindi para pagbigyan yung ating layaw. Hindi tayo pinalaya ng Panginoon para mapagbigyan yung ating layaw, kundi mapaglingkuran natin ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa isa't isa. Dahil yun yung dinedemand ng kalayaan natin. Umibig tayo at paglingkuran natin ng bawat isa. Okay? So, ano yung makakatulong sa atin para makip natin yung utos ng Panginoon? Okay? 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ayun. So, ang isang bagay na makakatulong sa atin para makip natin yung commandments ng Diyos is to discipline ourselves. Talagang tanggapin mo na may bawal, may hindi pwede, merong hanggang dito lang, merong boundaries, merong limit. I-accept na natin yon at sanayin natin ang sarili natin. Okay? Kapag sinabi ng Diyos hanggang dito lang, huwag tayong lalampas
sa itinakda ng Diyos. Okay? Ano ba yung itinakda ng Diyos sa atin? Ano ba yung limit na nilagay ng Diyos sa atin? Okay? Mangangaral, chapter 7, verse 29. Yan. Yan yung limit ng Diyos sa kanyang nilikha na tao. 7:29. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ayun. Nilikha tayo ng Diyos para sa kabutihan lang eh. Ang problema sa atin, we go beyond. We always go beyond. Yung may nakalagay na nga, no trespassing. Di kaya yan. Kahit mayroong barbed wire, no? Kasi gawain namin dati yun, barbed wire. Oh. Wala barbed wire. Kapag gustong pasukin, pasok. Di ba ganun tayo? Sanay tayong lumampas sa boundaries. Sanay tayo mag-trespass. Tama? Sanay tayong lumampas sa isinet ng Diyos na boundary. Lahat naman ng nilikha ng Diyos, lahat ng creation niya, halaman, puno, mga animals, dagat, everything. Yung tao lang talaga ang nagsarili. Lumampas sa creation o lumampas sa boundaries. Okay? Sabi ng Diyos, nilikha tayo para sa mabuti. Amen? At least yung mga isda hanggang ngayon, isda pa rin. Nagets nyo na? Okay na, hanggang doon na lang yun. Baka lumalim pa eh. So yun, sumunod tayo sa sinet lang ng Diyos. Nilikha ka sa mabuti, doon ka lang sa mabuti. At para malaman mo kung ano lang yung mabuti sa'yo, sundin mo na lang yung utos ng Diyos. Mabuti sa'yo na wag mangalunya. Mabuti sa'yo na wag magnakaw. Mabuti sa'yo na wag mumurahin ng kapwa. Mabuti sa'yo na wag sasamantalahin ang kahinaan ng iba. Mabuti sa'yo na makinig ng aral. Mabuti sa'yo ang dumalo sa mga pagkakatipon. Lahat yan utos ng Diyos eh. Lahat ng utos ng Diyos mabuti sa tao. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung kabutihan o yung mabuti para sa atin. Ang alam nating mabuti, gawin mo gusto mo. Mabuti yun sa'yo. Pero ang kabutihan na bigay ng Diyos, sundin mo yung kanyang utos. Tiyak, mapapabuti ka. Di ba? Maraming alak. Pero sabi ng Diyos, huwag ka mag-iinom, huwag ka maglalasing. Maraming nakakasama, pero sabi ng Diyos, itong ating katawan, templo niya, huwag nating sisirain. Di ba? Sundin natin yung kautusan ng Panginoon. Ganun magmahal sa sarili. Mahal mo ba sarili mo? Okay? Unahin mo na mag-acquire ng karunungan. Matuto ka. Pangalawa, i-keep mo yung commandment ng Panginoon. Discipline yourself. Okay? Dapat wag tayong lumabas sa rules. Sabi nga ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 5. Hindi maaaring gantipalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ayun. Malinaw, no? Hindi pwedeng gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga tuntunin, sa rules and regulation. Di ba? Ang galing, nasushoot mo nga yung bola, no? Puro 3 points. Ano ka naman sa labas? Hindi rin counted. Dapat sumunod ka sa rules. Di ba? Nananalo ka nga sa boxing. Ang problema, meron kang bakal dito, naglagay. Di ba merong gumawa nun? Nanalo sana, kaso talo rin. Hindi sumunod according sa rules. Di ba? Kilala niyo yun? Sino? Ha? Tapos yung isa na-stress na ngagat ng tenga. Natatalo na kasi sa boxing Lumabas sa rules, nangagat na ng tenga sa galit. Diba? Di na-disqualify. Ganon din tayo. Kung hindi tayo mananatili sa rule, magsasarili tayo, lalabas tayo sa rule, hindi tayo gagantimpalaan ng Diyos. Amen? So kung susunod tayo sa kautusan ng Lord, hindi tayo mapapahamak sa buhay na ito. Okay? Live by the rule, sabi nga nila. Amen?
Live by the rule. Sino magsabi nun? So, anyway, keep God's commandment. Ganyan magmahal ng sarili. Ano yung una? Pursue wisdom. Pangalawa, keep God's commandment. Ganyan magmahal ng sarili. Pangatlo, paano natin mamahalin ng ating sarili? Okay? So, Kawikaan 11:17. Proverbs 11:17. Kunti na lang, 7-11 na. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Dito naman sa aking version, ganito ang sabi. Ang maawain na tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili or nagmamahal sa kanyang kaluluwa. Okay? Ang maawain, ulitin natin ha, ang maawain na tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili or nagmamahal ng kanyang sariling kaluluwa. Maawain, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ibig sabihin, pagka marami kang kaaway, sinisira mo yung laman. Pwede kang patayin dyan eh. Marami kang kaaway. Kasi, ang yabang mo, ang tapang mo, parang ganun pa. Tapang. Pinapairad yung tapang. Pero, doon tayo sa hunang linya. Tandaan nyo, ganito magmahal ng sarili. Maging merciful ka sa iba. Maging merciful ka. Maging maawain ka. Kapag ganun ang ginawa mo, gumagawa ka ng kabutihan para sa iyong sarili. Ganun magmahal ng sarili. Kasi kung mahal mo ang sarili mo, gagawin mo lang kung ano yung mabuti. Parang sa kapwa mo, kapag mahal mo yung kapwa mo, ginagawa mo lang yung mabuti dyan. Kapag mahal mo yung nanay mo, gagawa ka ng mabuti sa kanya. Ganun naman eh. Gumagawa ka ng mabuti sa taong mahal mo. So same thing din. Kung mahal mo sarili mo, gagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. At ang sabi ng Biblia, kung gusto mong gawan ng mabuti ang sarili mo, maawa ka sa iba. Maging mabait ka. Yung ibang translation, kabaitan naman. Maging mabait ka sa iba. Huwag tayong lilingon, patalikod kapag may tao na humihingi ng tulong. Okay? Kapag may kakayanan naman lalo kung may kakayanan tayong tumulong at hindi ka tumulong, hindi ka gumagawa ng kabutihan sa iyong sarili. Okay? Tandaan nyo, ganito ang buhay. Ito ang realidad ng buhay na dapat nating maintindihan. Okay? Ganito tayo kinreate ng Lord. Sa 1 Corinthians, chapter 'Hindi pala 1 Corinthians yun. 2 Corinthians pala, chapter 8. Sa verse 13, sa verse 14 pala. Sa verse 14. 2 Corinthians chapter 8, verse 14. Ang pag-ibig ko ay matulungan ninyo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Ayun. So, hindi tayo laging meron. Yan ang katotohanan sa buhay. At dapat tanggapin mo yan. Isang araw, ikaw ang mangangailangan. Isang araw, ikaw ang mawawalan. Anong gagawin mo? Paghandaan mo yung araw na mawalan ka. Sa paanong paraan? Pag meron ka, tumulong ka. Okay? Dahil kapag gano'n ang ginawa mo, kapag dumating yung punto na walang-wala ka, gagantihan ka ng Diyos. Amen? Kapag nanalangin ka, madali kang dinggin ng Diyos. Ganun sa Biblia eh. Ang pagtulong sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Ang taong matulungin sa kanyang kapwa, dinirinig ng Diyos ang kanyang hinaing. Okay? The fastest way na ma-answer ng Lord ang prayer ng isang tao is yung tao na talagang matulungin. Yung tao na talagang mahabagin. At isa sa mga talata sa Biblia na talagang tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin ay si Cornelius.
Si Cornelius kasi sa Acts chapter 10, ano ba yung kanyang karakter? Siya'y matulungin, tumutulong talaga siya. Likas sa kanya yung pagiging matulungin. Okay? At lagi siyang nananalangin sa Diyos. Kaya tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin. Ano ba yung panalangin niya? Yung kaligtasan ng kanyang sambayanan. Kaya pinadala niya doon si Pedro. Okay? At yung isang talata sa Bible na pwede natin pagkunan ng ganitong klaseng ang tawag doon, lesson, sa Luke chapter 10, verse 25. So kung matatandaan nyo to, Luke chapter 10, verse 25. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Ayun. So, di na siguro natin basahin. Alam ko, familiar na kayo dito. Mahaba kasi to. Ito yung Good Samaritan. Nalala nyo to? Etong Good Samaritan, sa verse 30, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, binugbog at iniwang halos patay. Ninakawan pa. Nagkataon naman, sabi ng Biblia, dumaan doon yung isang paring Hudyo. Nung makita niyang nakahandusay, wala lang. Hindi niya pinansin. Lumiis lang ng daan at nagpatuloy. Dumaan din yung isang Levita. Ngunit nang makita niya yung taong binugbog, lumiis din at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit nang may Samaritanong naglalakbay, nung nakita niya, isang tao na hindi naman kilala sa mga relihiyosong bagay. Okay? Isang tao na hindi naman kilala na godly. In fact, ang Samaritan those time ay tinuturing na curse. Sila'y isinumpa. Kasi nung panahon nila, ang pagiging tisoy ay hindi maganda. Yung, ano ba yung tisoy? Yung may lahi. Yung, hindi ka pure-blooded, kung halimbawa, hindi ka pure-blooded Pilipino, o half, half, lumipad yung kalahati. Hindi, kalahating Pilipino, kalahating kung ano-ano. Mistiso. Tisoy tuloy. Anyway, nung time na yon, yung kapag ka meron kang yung lahi, lahi. Tama ba yung term ko? Yun, basta ganon. Sinumpa ka. Hindi ka papansinin ng mga Hudyo. Kaya nga sa John chapter 4, nagtataka yung babaeng Samaritana Bakit kinakausap siya ni Jesus? Dahil ang practice, hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano at Samaritana. Kinausap ni Christ yung babaeng Samaritana. Nagtanong yung babae, ba't di po ako kinakausap? Di ba, ano tayo? Di tayo bati? Yung ganon. Paraphrase no? Ganon din dito. Meaning, kung sino pa yung tao na tinuturing na makasalanan, isinumpa, yung pa yung tumulong, yung pa yung nagpakita ng awa, yung pa yung nagpakita ng habag. Okay? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, okay, sabi niya, nasaan na yun? Sa Luke chapter 10, Sumagot si Jesus, nagtanong si Jesus sa verse 36, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sino yung talagang nagpakita ng pagkikipagkapwa-tao? Obviously, yung Samaritano. So, sabi ng mga tao sa verse 37, ang tumulong po sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. It doesn't matter kung gaano ka ka-religious na tao. Kapag hindi ka marunong maawa sa kapwa, hindi ka rin tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Bakit? Ganito ang sabi ng Panginoon. Okay? Matthew 5:7. Pinagpala ang mga mahabagin,
sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Yun. Hindi lahat kinakahabagan ng Diyos eh. Yun lang mahabagin. Okay? Dito sa istorya na to pinakita, hindi relihiyosong tao at tinuturing na makasalanan at wala naman tong alam sa Diyos. Pero siya pa yung nagpakita ng awa. Anong sabi ni Christ sa isang taong relihiyoso o daluba sa kautusan? Gayahin niyo yun. Humayo ka at ganun din ang gawin mo. Maraming relihiyoso ngayon, simba lang ng simba. Pero paglabas niyan, di yan marunong maawa. Makikipag-away pa yan sa isang dangkal lang lupang nakuha sa kanya. Ano ba yung awa? Ang awa, kasama dyan yung pagpaparaya. Hayaan mo na. Lupa lang yun. Hayaan mo na. Kung kapirasong teritoryo lang yun, nagpapatayan sila dun. Diba? Bakit nalipat yung muhon ko? Andito yun ah. Ayun. Alam niyo yung muhon? Ayun lang. Ano ba yung muhon, engineer? Yung ano? Yung tawag doon? Yung bato. Yung, paano ba sabihin? Hindi ko ma-explain. Ha? Yung may numero. Yun yung magsasabi na hanggang dito yung sakop ng may-ari. Ha? O yung may PS. Kaso may gumagalaw nun, nililipat ng kapiraso para mas malawak yung sa isang nandaraya. Parang nagalaw yung sa'yo, Brad. Makaraya ka dyan, ha? Nagalaw ba? Ano lang, experience sa kabila. Okay na yun. Pambira ka, pinaalala mo bigla. Nagpatawad nga kami nung kagad eh. Sabi mo, wag lang itong magpapakita, pero pinatawad na namin. Joke lang, wala na yun. Hindi rin naman tayo nakinabang eh. O yun, pinagpala ang mahabagin. Kasi kahabagan sila ng Diyos. Tingnan nyo, ang makakaligtas sa hatol ng Diyos, ito pakinggan nyo ang makakaligtas sa paghuhukom sa hatol ng Diyos. Yung taong mahabagin pa rin eh. Magi-stand out sila sa panahon ng Judgment Day. James chapter 2 verse 13. Ito, maganda to. 2:13. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Ayun. Mangingibabaw ang awa ng Diyos sa araw ng paghahatol. Pero sa mga taong hindi marunong maawa, hindi sila kaaawaan ng Diyos sa oras ng paghahatol. Kaya mula ngayon, mahalin nyo na sarili nyo. Paano ulit mahalin ang sarili? Maging maawain ka sa iyong kapwa. Kasi dinudulutan mo ng kabutihan ng sarili mo doon. Pagliligtas ng Diyos sa iyo yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, turo ni Apostol Pedro, kahit ikaw lang ang Kristiyano sa iyong pamilya. Pero kapag pinakita mo yung ugali ng isang Kristiyano sa iyong pamilya, kaaawaan ng Diyos ang iyong buong sambayanan. Kapag kinaawaan ng Diyos ang iyong buong sambayanan, anong ibig sabihin nun? Kaligtasan yun. Kaligtasan yun. Ang problema tayo, hindi tayo makatiis. Di ba? Sabi ng Panginoon sa Book of Jeremiah, isang tao lang kailangan niya. Yung tinatawag na watchtower. Isang tao matuwid nga lang, maliligtas yung Sodom at Gomorrah. Di ba? Isa lang eh. Isang tao lang. Ano bang mas marami? Yung Sodom at Gomorrah o yung pamilya mo sa bahay? Uy. Hello. Tinanggal mo na? Okay, tuloy tayo.
Ayun. Isang tao lang kailangan. Huwag kayong mabother kung yung family nyo parang hindi masyadong tinatanggap yung inyong faith. That's okay, that's fine. Okay lang yun. Dahil sa'yo kaawaan sila ng Diyos. Kung tsatsagain mong ipakita sa kanila yung ugaling Kristiyano, ililigtas sila ng Diyos. Okay? Awa lang ng Diyos nagliligtas sa atin. Tandaan nyo yun, awa lang ng Diyos. Okay? Sabi nga naligtas kayo hindi dahil sa inyong mga gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Amen? Eto pa, hindi mo alam kung sino yung kinakaawaan ng Diyos. Yung hindi nagsisimba, papaano kung napakabuting tao nun? Hindi ba pwedeng kaawaan ng Diyos yun? Di ba? Ito yung problema sa mga kagaya natin na porke tayo yung masipag magsimbay, ang taas na ng tingin natin sa ating sarili. Tingin na natin sa mga taong hindi nakakapagsimba o hindi natin kagaya parang kala mo yan lahat impyerno. Samantalang marami namang nagsisimba, maraming pastor pupuntang impyerno. Di ba? Sasabihin nga sa kanila ng Diyos hindi ko kayo kilala. Pero napakataas ng natin na kala natin kilala tayo ni Lord, hindi pala niya tayo kinikilala. 'Di ba? So kaya wag tayo masyadong maging mataas ang tingin natin sa ating sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hahayaang hatulan ka ng Diyos. Okay? Kung nais mo maligtas ang iyong kaluluwa sa araw ng paghatol, isang araw haharap ka sa Diyos. Kung di ka marunong maawa sa iyong kapwa, kung hindi ka mabait sa iyong kapwa, bahala na ang Diyos sa kaluluwa mo. Bahala na ang Diyos sa kaluluwa natin. Hebrew 9:27, itinakda sa tao ang minsang mamatay. At pagkatapos ito, haharap ka na sa Diyos, hahatulan ka niya. Okay? So, 3:15 na pala. Alin? How to love yourself. Ano yan? Be merciful. Yung una, ano yun? Pursue wisdom, keep God's commandment, at be merciful. Okay? So, tatapusin ko na to. Pambira. And then, last to. Ano yung batayan? Kasi yung unang pinag-usapan natin, ganun magmahal ng sarili. O ngayon, ano naman yung batayan ng self-centered love? Yung mahal mo nga sarili mo, pero yung isang klase ng pagmamahal na hindi naman tama. Okay? So, dito maraming nahuhulog. Number 1, self-centered love, yung they love their money, making system more than Christ. Kapag mas mahal mo na yung trabaho mo siguro, kaysa sa Panginoon, mas mahal mo na yung mga pinagkakakitaan, kaysa sa Panginoon, mas mahal mo na yung negosyo kaysa sa Panginoon. Okay? So, hindi na yon mabuti sa atin. Okay? At nakita ko dyan yung, kung matatandaan nyo, hindi na natin basahin, mahaba na masyado, sa Luke chapter 8, verse 35 hanggang 37. Ito yung istorya na si Christ, pumunta siya sa isang lugar, may nakita siya may na-meet siya na isang baliw. Pero yung baliw na yon, possess ng legion. Ibig sabihin, maraming demon ang nasa tao na yon. Nakiusap yung mga demon na yon kay Christ. Okay? Na ilipat sila doon sa 5,000 na baboy. Sinabi naman ni Christ, sige, pumunta na kayo doon. Para lang gumaling itong tao na to. Ngayon, ano nangyari? Yung baboy, nung sila naman yung na-possess, ano nangyari? Nagpakamatay sila. Tumalon sila sa cliff, papunta sa tubig. So, nagpakamatay sila. Na-witness ng mga pastol. Diba? Sinumbong doon sa kanilang mga, kumbaga sa atin, barangay captain, o sa mga chief leader sa kanilang village. Pinuntahan nila si Christ. Inalam nila yung napagtanto nila, natakot sila kay Kristo. Baka kung ano pang gawin damage ni Kristo sa kanilang lugar. Bakit? Ano pa yung baboy sa kanila? Pangkabuhayan yun . So nakiusap sila kay Christ, natatakot sila. Umalis na lang po kayo dito. Umalis nga si Kristo.
Ayaw nila sa kanya. Bakit? Kasi yung baboy nagpakamatay dahil kay Christ. Kabuhayan nila yun eh. Bas tiningnan nila yung kanilang loss kaysa sa isang kaluluwang nawin. Okay? Kung tayo magiging ganon, mas mahal, mas pahahalagahan natin yung mga pangkabuhayan natin kaysa sa isang ministeryo na nagliligtas ng kaluluwa. Hindi na yun mabuti para sa atin. Self-centered love na yun. Yung mga taga roon, hindi nila sinamantala yung pagkakataon na naroon si Christ para makinig ng aral, kundi nakiusap sila kay Kristo na umalis dahil sa takot, dahil sa pinsalang hinakalan lang pinsala, nadalan ni Christ sa kanilang lugar dahil namatay yung kanilang mga baboy na pangkabuhayan. Di ba? Baliktad naman sa ibang mga lugar. Pagdating ni Christ sa maraming mga lugar, nakikiusap sila kay Jesus na manatili sa kanilang lugar. Di ba? Pero isa ito sa lugar na nag-reject kay Christ dahil lang sa ganun. Kasi sa kanila kabuhayan yun eh. What if ganun sa atin? No? Kagaya nung sa yung ano ba yun? Naalala ko tuloy yung isang babae na na-meet din ng Panginoong Yesus. Meron siyang kakayanang makapanghula, pero dahil sa demon, etong babae na to, meron din siyang amo. At pinagkakakitaan ng amo niya, yung kapangyarihan nitong babae na nakakapaghula. Ang ginawa ni Kristo, pinagaling yung babae, pinalayas yung demon. Di nawala yung kakayahan niyang makapanghula. O kaya yung kakayahan ng makapanghula. Totoo yun. Pero ano yung pangit doon? Kapangyarihan ng demonyo yun. Huwag kayo bumilib sa ganun. Si Kristo nga, pinalayas yun eh. Anyway, nagalit yung amo ng babae. Nagalit kay Kristo. Bakit? Sinira ni Kristo yung kanyang kabuhayan. See? Self-centered love is when you love your money-making system more than Christ. Mas mahal mo yung pangkabuhayan mo kaysa sa Panginoon. So, yan yung una. At yan marami nahuhulog. Dahil sa pagnanasang yumaman. Okay? Number 2. Self-centered love is when you love your status more than Christ. Kapag mas minamahal mo yung iyong katayuan sa buhay kaysa kay Kristo. Okay? Gaya ng Luke 18:18 hanggang 23. So, hindi na natin basahin din yan. Yan lang naman yung kwento ng binatang mayaman. Alam nyo na yon. Tama. Yung kwento ng binatang mayaman. So, sabi ni Christ, gusto ng binatang mayaman makapasok sa kingdom of God, pero sabi ni Kristo, benta mo yung iyong ari-arian, okay? At ipamigay sa mahirap ang napagbentahan, di zero ka ngayon. Doon ka palang susunod kay Christ. Yun yung challenge niya doon sa binatang mayaman. Kaso, umalis yung binatang mayaman, namamalungkot, na parang nagpapakita na hindi niya kayang sundin. Kaya lang, anong kapalit? Hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Yun yung utos sa kanya eh. Mahalaga sa binatang ito yung kanyang status bilang pinunong mayaman. Pinuno kasi yun eh. Isa sa mga turo ng Panginoong Yesus sa Luke 12:15. Ito pakinggan nyo, sa Luke 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ayun. Ang buhay ng tao, hindi nasusukat sa kung gaano karaming meron ka. It doesn't matter kung marami kang pera. Sabi nga ng Biblia, sa Marcos chapter 8, kahit ma-acquire mo lahat ng yaman dito sa mundo, kung mapapahamak ang kaluluwa mo, anong silbi nun? Diba? Kahit mag-gain mo pa lahat dito sa mundo, maging mala Bill Gates ka pa, diba? Or Elon Musk, o kahit ma-reach mo yung status nila, ano naman kung mapapahamak ang iyong kaluluwa? Okay? So sabi ni Christ, pagdating sa status, hindi sukatan yung kung anong meron ka. Okay? Sa atin, simple lang status natin. Maging masaya ka na kung ikaw ay anak ng Diyos. That's enough. Pagmula na yan ang kasiyahan mo sa buhay. Anak ka ng Diyos.
Okay? Pangatlo, ano yung self-centered love? Self-centered love is doing anything for personal gain. Doing anything for personal gain. Sa Philippians chapter 2 verse 3, ganito ang sabi ng Biblia. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansarili ninyong layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higitang iba kaysa sa inyong sarili. Ayun. So, wag daw tayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling hangarin o pagpapalalo. Ano yung pagpapalalo, yung pagyayabang yun, yung sinasabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 16, yung pride of life. Alam mo yung pinagmamalaki ng tao, puro kayamanan eh. Puro pera. Sabi ng Bible, part yon ng kamunduhan. That is worldly. Worldly po yun para sa atin. Hindi dapat natin pinagmamalaki yung ganyan. Porket mayaman ka, mas mataas ka. That's pride of life. Okay? Hindi tayo tatanggapin ng Panginoon sa langit kung meron tayong ganyang kamunduhan. Okay? Kung meron ka, ang hutos kasi ng Diyos sa mayaman, tumulong eh. Tumulong sa mahirap eh. Kaya sana, no? Tayo naman nananalangin na talagang tayo naman pasaganahin ng Panginoon. Materially, yumaman tayo, no? Pero may kaakibat yun na responsibilidad eh. Di ba? Handa ka ba sa ganun? Nagpa-participate ka sa mga tulong-tulong? Kasi ikaw yung may ganun eh. Pagka may pera ka, naalala nyo, pagka nagba-birthday nga tayo eh. Sino daw dapat yung unang audience natin? Sino? Naalala nyo yun? Pag kayo ay magdiriwang, sabi ni Kristo, inyong imbitahin ang mga taong walang makain. Mga taong mahirap, mga taong hindi tayo kayang balikan. 'Di ba? Pinakain mo sila, pero walang katiyakan na pagka nag-birthday sila, ma-invite ka nila kasi wala naman sila panghanda. Yung mga taong ganun ang status, yung walang kakayanang gantihan yung mabuti mong ginawa sa kanila. Wag daw natin i-invite yung ating mga kamag-anak. Ibig sabihin, at least hindi sila ang priority. Okay? Pero pinakamaganda pa rin, pagka magba-birthday tayo, sino ba yung nalalapit na birthday sa atin? Ganun gawin natin. Si Ian ba? Malapit na birthday mo, Brad? Rachel? Ano, pakain tayo? Pakain tayo dito. Tapos tayo lang din. Oo. De, ganun gawin natin. Sundin na natin yun. Oo. Magpakain tayo. Pakain na pakain. Tara, kain tayo dun. Lapit lang, oh. Okay? Oh. Anyway, self-centered love is doing anything for personal gain. Yun yung mga makasariling pag-ibig. Okay? Siguro, hanggang doon na lang muna. Okay? So, tumayo tayong lahat. Tayo. Again, walang masama sa pagmamahal sa sarili kung alam mo lang yung gabay ng Biblia kung paano magmahal sa sarili. So, wag tayong maniniwala sa mga sinasabi ng iba na masama mahalin ang sarili. Okay?